Tanim ng pichay. Grabe yung init kanina, hindi natin kaya. Kaya hindi rin magsusurvive yung pechay kapag ganun grabe yung init ng araw. Ito. Kung isipin, hindi pa gaano ready yung seedlings natin ng pechay, pero kailangan ng may puwersa. Kasi kung palaging nasa seedling tray, didiligan, maaarawan, natutunaw. Kaya ngayon, nandito na siya sa direkta sa lupa. Tingnan nyo tong punla ko. Didiligan, maaarawan, may mga napuputol na, may mga natutunaw ng ganon. Tutunaw na. Magsusurvive na rin to kasi meron ng secondary na mga dahon. Pwede na rin tong i-transplant. Yan. Pero sa punlaan usually pinapalapad pa ng konti yung secondary dahon bago i-transplant. Pero okay naman kasi dito naman tayo sa seedling tray. Hindi naman gaano mababali yung mga ugat. Kaya pwede na rin yan. Tulad yan, yan, nabilad sa araw kaya hindi na nag-survive. Bakante na siya. So yan, kapag nandito na yan sa open field, nakadirekta na sa lupa, mas mabilis yung paglago at saka pagkalat ng ugat. At after 15 days mag-harvest tayo. Yan. So anong oras na ba? Takpan yung relo ko, 6:24. Kasi advance to ng 4 minutes. 6:24. Alright. Okay, so magtatanim muna tayo ng pechay para kapag may tinanim may aanihin. Okay lah. Bye bye. Ganito ako magtanim ng pechay. Yan. Once na ma-plain na yung plot, maglalagay na tayo ng mga butas na ganito. Tutusukin lang ng kapirasong kahoy. May distance na mga 5 centimeters. Pwede na yan. Kasi kung pavo yung variety ng pechay natin, ay lalaki yung mga dahon yan. Lalapad yung mga dahon. At kapag masyadong masiksik o masikip, ay hindi ganong lalaki yung mga tangkay o yung mga dahon, hindi ganong lalapad. So yan, kapag nabutasan ko na, gamit ko tong stick na to, okay ko ng ganon, yan, pwede na siya. Yan. Kung isang puno lang bawat butas, mas maganda kasi walang kaagaw sa nutrients yung pechay. Yan, ganon lang, shoot lang doon sa butas, ganon. Tapos iipitin ng kamay yung lupa, ganon lang. So kahit medyo naka-slanting yung puno, okay lang yan kasi tatayo din yan. Okay, dito naman sinusungkit ko para hindi mabali yung puno at saka yung sanga, yung ugat. Okay, ito naman, lipat naman, shoot sa butas. Yan, shoot sa butas. Kasi yung sa seedling tray, bawat butas ay nilagyan ko ng 2-3 buto. Yung iba medyo marami, 4. Para ma-maximize natin yung paggamit ng seedling tray. Kasi kung isang buto lang, sa isang seedling tray napakadalang yung maitatanim natin. Maliban na lang kung yung mga malalaking halaman tulad ng talong, sili, kalabasa, upo, isang buto lang. Yan. Although yung kalabasa madaling itanim dyan sa seedling tray kasi malaki naman yung buto. Pero kapag sili at saka talong, minsan naglalagay din ako ng mga aabot sa mga 3 buto bawat butas ng seedling tray. Parang pechay din. Yan, kasi maliliit yung seeds. Ayan. Pero ideally isa lang dapat para sa talong, sili at ano pa ba, yung mga maliliit na mga buto kinakailangan maaari ay tig-isa lang sa mga bawat butas. Ayan. Pero sa pechay, sa lettuce, repolyo, pwedeng kahit ilang piraso pwede. Huwag lang masyadong masiksik kasi apektado rin yung paglago ng halaman kapag masyadong siksikan na ganyan. Masisira din yung ugat kapag sobra.
Yan. Pero ito apat, okay lang. Ito, apat lang to. 1, 2, 3, 4. Okay lang. Yan. Diniligan ko pala to ng tubig na may tinunaw na triple 14. Kaya medyo tumibay yung puno. Yan. Tumibay yung seedling ng pechay natin. Yan. Ayan. Ganun lang kasimple yung pagtanim, pero napaka-importante sa lahat ay yung timing. Yan, timing ng pagtanim. Kasi kung tatanim mo to ng napakainit yung araw, marami yung mortality. Marami yung mamamatay. Pero kapag presko yung panahon, so tiniligan ko na to, basa na yung lupa, pero transplant and then dilig ulit. So gamit ako ng headlamp para makita ko yung aking ginagawa. Yan. Medyo hindi ganun kabilis, pero sigurado naman to, diba? Slowly but surely. Yan. So tapos transplant. Minsan dalawa yung nilalagay ko. Tulad niya, halimbawa. Yan, dalawa. Yan. Medyo mag-aagawan siya pero lalaki din. Pero iba talaga kapag mag-isa lang yung pagkatanim natin. Kasi talagang yung puno ng pechay ay bubuo na malaki. Isang tali, siguro mga 5 piraso lang ng pechay. Nasubukan ko na yan. Kapag isa-isa lang yung itinatanim natin. Pag-concentrate yung puno sa nutrients na nilalagay natin o sa pataba, at talagang lalaki ng gusto yung pechay sa tamang gulang. Yan. Okay lah. Nung estudyante pa ako, ito yung aking pang survive sa baon. Kapag summer, nagtatanim ako nito. Kaya gamay ko na rin to. Kabisado ko rin yung pagtanim ng pechay. Kahit siguro iba yung sa pamamaraan ninyo, pero sa akin subukan na to, yung ganitong pamamaraan. Although noon di ako gumagamit ng seedling tray kasi wala pa. Ina-absorb ko lang, tawag sa amin absorb, yung sinasabog muna sa ganitong maliit na plat. Yan, tapos ita-transplant after almost 2 weeks kasi kailangan kang medyo lumapad ng konti yung dahon bago ililipat tanim. Pero itong sa akin, agaran ko na ginagawa kasi yan na namamatay yun. Didiligan, yan, maaarawan, didiligan, maaarawan, ganyan. May mga namamatay, may mga tapos hindi rin malulusog masyado kasi hindi pwedeng direkta sa araw eh. So nagiging slender. Yating sa amin mahahaba yung tangkay. Yan. Pero okay na rin to. Magsusurvive na to. Okay, so yan, napakasimple yung aking pamamaraan ng pagtatanim. Tingnan nyo yung distance, around 5 to 6 centimeters. Yan, okay na yan. Alright, thank you very much. Okay, saan kayo mga taga saan kayo? Yung mga nanonood nating video, please comment. At nagtatanim ba kayo ng pechay kapag summer? Medyo mura daw yung pechay ngayon, pero try natin baka tamaan natin yung presyo. Alright, okay, God bless, bye-bye.